Evil shall finish one day when Jesus comes again. Evil shall finish one day when Jesus comes again. You and I hear the clouds singing. Glory be to God who died on the cross. Glory be to Jesus. Glory be to God who died on the cross. Glory be to the Lord. There'll be no more pain, no more death, no more crying, no more sorrow, no more tears. Only peace and faith in heaven. For the former things are passed away. There'll be no more pain, no more death, no more crying, no more sorrow, no more tears. Only peace will prevail in heaven. For the former things are passed away. Papuri sa Diyos na namatay sa krus. Papuri sa iyo, Jesus.
care of you. No matter what may be the task, God will take care of you. Lead weary one upon His trust, God will take care of you. God will take care of you to every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. God will take care of you to every day or all the way. He will take care of you. God will take care. God will take care. God will take care of you. Kamusta ka ngayon, kaibigan ko? Mayroon akong gustong sabihin sa iyo. Tungkol ito kay Kristong namatay para sa tao upang mailigtas niya tayo. Nabuhay siyang muli, umakyat sa langit. Sinabi niya na siya ay muling magbabalik. Tumatawag siya sa iyo upang makuha mo ang biyaya niyang binigay. Ano ang tugon mo? Ang buhay ay bigay kay Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Maligtas lang ang tao, walang ibang paraan upang makamit ang kaligtasan kung hindi ang tanggapin siya sa buhay mo. Wari ko'y may puwang dyan sa puso mo. Di kayang punan ng anumang bagay sa mundo. Lungkot, hirap, dusa at pasakit na buhat-buhat mo ay mapapawing lahat kung lalapit kay Kristo. Ang buhay ay bigay kay Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Maligtas lang ang tao, walang ibang paraan upang makamit ang kaligtasan kung hindi ang tanggapin siya sa buhay mo. Ang buhay ay ibigay kay Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Maligtas lang ang tao, walang ibang paraan
daan upang makamit ang kaligtasan. Kung hindi ang tanggapin siyang tagapagligtas ng buhay mo. Ng buhay mo. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po muli ang programa ng Light in the Dark Ministry, Pauwi na sa Langit. Mga kaibigan, mga kapatid, magsama-sama tayong muli na magtalakay ng ating pong devotional sa umagang ito. At siyempre atin din pong binabati ang atin pong mga OFW na kasama natin palagi sa programang ito. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Okay? Bagamat sa iba ay madaling araw na at sila po'y patulog na, pero pagkatapos at pagkagising po nila ay talagang pinapanood po nila ang programa ng ating pong programa ng Light in the Dark Ministry. Okay? So ang programa pong ito ay natin po sa inyo ng Bagongbong Seventh Adventist Church, ng Don Josefa Seventh Adventist Church at ng Light in the Dark Ministry Admin. Siyempre akin din pong binabati ang atin pong mga administrator na mga OFW. Sa panguna po yan ni Sister Marjorie Balonso, Sister Melissa Obara, Sister Jingle Canha. At yung nasa Pilipinas naman po ay nandyan po naman si Sister Lenny Mangubat at si Brother Cornelio Valiente ang ating pong technical. Okay, subalit hindi po muna natin makasama si Brother Jun sapagkat siya po ay may problema sa kanyang internet. Okay, kaya tayo po ay dito ngayon nagla-live broadcast sa atin pong iglesia dito po sa Don Josefa. At hindi muna ako makabalik doon sa ating studio, mga kapatid, dahil marami pang inaasikaso po ang inyong lingkod. At siyempre, binabati ko din po ang aking iglesyang pinaglilingkuran, ang Bagongbong Seventh Adventist Church at ang aming pong district pastor, si Pastor Dennis David. Binabati ko din po ang atin pong mga namamahala sa atin, ang Central Luzon Conference, ang North Philippine Union Conference. Sa panguna po yan ni Pastor Mangiliman. Yan, at ang ating pong executive secretary naman po ay si Pastor Andoy. Ang atin naman po diyang media o sa communication director ay si Pastor Joel Sarmiento. Maraming salamat po at good morning po sa inyong lahat. At siyempre good morning din po sa ating pong mga viewers sa umagang ito. At mangyari lang po na mag-comment kayo para ma-notify ko po kayo o makita ko po kayo dyan sa ating pong online. Okay? Sapagkat hindi ko po kayo ma-recognize kung hindi kayo magko-comment dyan. Okay? So, yan. At ipagpaumanhin nyo lang po yung hina talaga ng ating internet, ay ipanalangin nyo po na hindi tayo mapuputol kagaya kahapon. So, akin pong binabati siyempre ang aking pong parents dyan na nanonood ngayon. Si Papa na nagpapagaling pa rin hanggang ngayon. Ang aking pong mama, si Mr. and Mrs. Marilyn and Robin Junio. Kay Uncle Tinoy na nanonood din ngayon. At sa aking pong mga pinsan dyan ay good morning sa inyo. Okay? At siyempre yung aking dalawang pamangkin dyan. At siyempre good morning din po kay Sister Evelyn Abad. Sabi po niya dito, magandang umaga po sa lahat. Kay Sir Hilaw Winfred, magandang umaga po Pastor Jeben Junio at sa mga admin. Good morning po Sir Hilaw. Marjorie Balonso, good morning po sa lahat ang kanyang pagbati. Si Sir Lenny Mangubat, good morning everyone and to all LDM viewers. Happy Preparation Day sa ating lahat. Okay? Kasi Sir Ramsey Doronela, good morning Brother Jeb and LDM team and to all brethren in Christ. Happy Preparation Day. Okay? Kay Sir Don Lau, good AM Pastor. Salamat sa mga pag-ampo mo sa mga request ko. Okay. Kay Sir Hilaw and Fred, happy preparation day po sa lahat. Happy viewing din po kay
Joy Danilo Domingo. Yan, happy viewing po. Kay Sister Meng Gomez Antonio, good morning po sa lahat. LDM Group, happy watching with you po, Pastor Jeben. Okay, good morning po. Sabi nga po dito ni Joy Danilo Domingo, morning po, Pastor. Good morning din po. Kay Sister Meng Gomez Antonio, happy preparation day, Pastor. Kay Kobe Palomero is watching. Good morning po ha. Kay Luisa Hamon, magandang umaga sa lahat ang kanyang pagbati. Nandyan din po si Magalisan Di Mayo Azumi. Good morning, Pastor Jeben, LDM admins at sa lahat ng viewers. Sabi nga po dito niya, kanyang tinake note ang Roma 10 verse 17. So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Amen. Okay, nandiyan din po si Cesar Yoli Fuentes. Good morning po ang kanyang pagbati sa atin sa umagang ito. Huwag nyo lang pong kalimutang i-like at i-share po ang ating pong episode ngayong umagang ito, mga minamahal, nang sa gayon po ay marami po tayong makakasama sa umagang ito. Okay? Kaya di ko po kayo mabati lahat. Nandiyan din po si Sir Grace Delphine. Yan, si Sir Ramsey. Good morning po, si Sir Rams. Yan, Nanay Evie Malabrigo, good morning po. Yan, di ko masyadong makita lahat. Yan. Yes, sabi nga po dito ni Sister Presi Castillo Rumbao. Good morning and happy preparation day sa lahat ang kanyang pagbati. Kay Sister Evelyn Ortiz, good morning, Jeb. Yan, kay Yoli Fuentes, magandang umaga. Yan, kay Sister Rebecca Cusi, good morning din po, no? Good morning and happy viewing po, mga kapatid. Okay, so wala muna tayong live sa YouTube, mga kapatid, dahil wala tayong technical sa umagang ito. At simula po sa Lunes, mga kapatid, tandaan po ninyo, no? Ito po ay announcement ng inyong lingkod, no? Simula Lunes ay babalik na po tayo sa ating pong regular na oras, mga kapatid, sapagkat doon tayo nasanay kasi sa oras na yon. Mula alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng umaga. Okay? Dahil may nag-request po sa akin na ibalik na lang sa tamang oras yung dati nating oras. Okay? So, sa Lunes po, sa pagbabalik po natin ng ating pong morning devotion, ay mula alas 7:30 hanggang alas 8:30 na po yan ng umaga. Okay? Pero ang ating 10 days of prayer ay magsisimula po yan mula alas 3 hanggang alas 4 po yan ng hapon, mga kapatid. Okay? Yun po ay tuloy-tuloy, mga kapatid. Hindi po natin puputulin yung ating pong 10 days of prayer. Tuloy-tuloy po yan, mga kapatid, simula mamayang gabi, mamayang hapon, tuloy-tuloy na po yan hanggang matapos po natin ang 10 days of prayer po natin. Okay? Sabi nga po dito ni Sister Yoli Fuentes, watching from Tartaria, Silang Cavite. Oy, mga sa ating po mga kapatid dyan sa Cavite, good morning po sa inyong lahat dyan. Kasi si Rebecca Cusi, good morning Pastor Jeb and to all LDM teams and admin. Kay Rose Cano, good morning po ang kanyang pagbati sa atin sa umagang ito. Okay? So sa ating po mga patuloy, mga minamahal, tayo po muna ay manalangin. Dakila at makapangyarihan po naming Diyos, Ama namin, na ang tahanan po ninyo ay nasa mga langit. Sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy po namin itinataas ang inyong dakilang pangalan dahil sa inyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat patuloy nyo kaming binibigyan araw-araw ng buhay at ng kalakasan at patuloy nyo kaming pinapagaling sa aming mga karamdaman. Kaya nararapat lamang po, Panginoon, na ngayong umaga ay maitaas po namin ang inyong dakilang pangalan dahil sa inyong dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya nga po, Panginoon, patawarin lamang po kami kung saan kami nagkulang at nagkasala. At maunawaan po namin ang mensahe po ninyo sa umagang ito sa pamagitan po ng banal na Espiritu. Maunawaan po namin ang lahat at amin po ito may apply sa amin po ang buhay bilang isang Kristiyano. Patawarin niyo po kami kung saan kami nagkulat at nagkasala. Ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling alang-alang sa inyong anak na si Jesus. Amen. Okay? So tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid, sa ating pong morning devotion, no? So medyo mahina lang talaga yung ating pong signal, pero tuloy-tuloy naman po ito, mga kapatid. Okay?
So ayusin po natin. By the way, ayusin po natin yung ating signal. Panalangin nyo lang po yung signal natin kasi siyempre doon sa aking lugar 75 Mbps po yung ating signal doon. Kaya pang live broadcast talaga yon. Ito po ay umabot lang kanina nung nag-speed test po yung lingkod, umabot lang ng 5 Mbps. Kaya inyo pong pagpasensyahan niyo na po yung ating pong video. Kung minsan lalabo, kung minsan lilinaw. Yan. Pero mas marami naman yung paglinaw na naisusin kaysa paglawa. Mas maganda na yan. Yung maraming linaw kaysa maraming labo. Okay. So, ang topic po natin ngayon mga kapatid, no, ay may pamagat po na pagdinig sa tinig ni Jesus. Ganda po mga kapatid, no? So, ang bawat isa po sa atin mga kapatid ay tinatawagan ng ating Panginoong Jesus upang magkamit tayo ng buhay. Ano po ang sabi po niya sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Na kung tatagalugin po natin mga kapatid, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak. Kung sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tinig ng ating Panginoon patungo mula sa langit ay nagsasabi po sa atin na ang tao ay may pag-asa. Sa buhay na ito, bagamat wala tayong kapag-apag-asa, ang tangi nating pag-asa ay ang pananampalataya natin sa Panginoon. At kung patuloy tayong susunod sa kalooban ng Panginoon, ang pangako naman niya, kung tayo'y sasampalataya sa Kanya, ay magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kasi po dito sa ating pong K-text sa umagang ito, sa John 5 verse 39, ang sabi po dito ay ganito: Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga bagay na iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo sa akin. Ibig sabihin mga kapatid, yung tinig ng Panginoon ay nakalagay sa banal na kasulatan. Okay? So para mapakinggan natin literal ang tinig ng Panginoon, baka naman pumipikit kayo ngayon at sabihin nyo, Lord, nasaan yung tinig mo? Ay, hindi po yun totoo mga kapatid. Baka ang bubulong sa atin yung kaaway. Okay? Ang tinig ng Panginoon ay nasa banal na kasulatan. Kaya napakahalaga nga po na yung ating pagbabasa ng banal na kasulatan, pag atin daw pong sinasaliksik ang mga bagay nito, ay meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya anong gusto natin mga kapatid? Kayamanan o buhay? Yun lang po mga kapatid, ano? Kung minsan, mas lamang ang kagustuhan natin ng kayamanan kaysa sa buhay. Pero ito po yung totoo mga kapatid. Kahit anong yaman natin, naalala niyo po ba si Michael Jackson? Siya po ay nag-minimum ng mga million. Pagka siya ay nag-show, million, billion. Pero nung tinanong po siya ng isang reporter, sabi niya, Michael Jackson, ngayon ay meron ka ng magandang buhay. Meron ka ng maraming pera. Ikaw ba ay masaya na? Sabi ni Michael Jackson, mga kapatid, ang sagot niya, hindi. Gusto ko pa ng mas maraming pera. Ay, pero inyo po mga kapatid, ano? So, walang satisfaction. So, nung nagkasakit si Michael Jackson, mga kapatid, kahit na marami po siyang pera, ang totoo, hindi nabibigyan extension ng pera ang buhay ng tao. Pero yung libre na ibinigay ng Panginoon na kahit sino ay pwedeng magkaroon, mayaman, mahirap, wala kang pera, wala kang bahay, wala kang kotse, o ano ka man, o wala ka man, o mayaman ka man, kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoon at diringgin mo ang tinig niya, sabi po niya dito, magkakamit ka ng buhay. Okay? Kaya nga po, sinasaliksik natin ang kasulatan sapagkat iniisip pala natin dito na mayroon tayong buhay na walang hanggan at ito ang nagpapatotoo sa ating Panginoong Hesus. Okay? Kung diringgin natin, may buhay. Kung wala, kung hindi natin diringgin, ay siyempre, vice versa lang naman yan, mga kapatid at mga minamahal. Okay? Kaya kasaya po sa ating pong morning devotion, nagsalita sa atin ang Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita.
dito'y mayroon tayong maliwanag na pagpapahayag sa kanyang karakter, ng kanyang pakikitungo sa atin at ng dakilang gawain ng pagtubos. Nakabukas sa atin dito ang kasaysayan ng mga patriarka at mga propeta at iba pang mga banal na pananampalataya noong unang panahon. Sabi nga po dito sa Santiago 5:17, sila'y may likas na gaya rin naman sa atin. Nakikita natin kung paano sila nakikipagpunyagi dahil sa pagkasira ng loob na gaya rin natin. Kung paano sila nahulog sa mga tukso, gayang nang nagawa natin. Ngunit muling lumakas ang loob at nagtagumpay dahil sa biyaya ng Diyos at sa pagtingin sa nila. Napasisigla tayo sa ating pagsisikap sa katwiran, sa ating pagbabasa ng mga mahalagang karanasang ipinagkaloob sa kanila ng liwanag at pag-ibig at pagpapalang napapa sa kanila upang tamasahin at gawaing ginawa nila at nang gawaing ginawa nila sa pamamagitan ng biyayang ibinigay sa nila. Ang Espiritu nang ibigay kasiglahan sa nila ay magsisindi ng isang apoy ng banal na paggaya sa ating mga puso, sa pagnanais na maging gaya nila sa karakter gaya nila upang makalakad kasama ang Diyos. Kaya alam po natin na ang mga patriarka, ang mga lingkod ng Panginoon ay tila talaga humarap sa maraming pagsubok at maraming pong mga pagtutuligsa, mga minamahal. Subalit, sila po'y tumayong matibay sa pananampalataya dahil alam nila kung sino ang kasama nila. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, ako isa sa iyo, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At ang lahat ng ating nababasa po dito ay makapagbibigay kasiglahan sa ating puso na anuman pala ang mga pagsubok na daraan sa buhay po natin, kung kasama natin ang Panginoon ay walang imposible. Okay? Lahat ay provided ng Panginoon. Kaya nga, alam niyo po, ang ganda ng pangako ng Panginoon sa Mateo 6:33, kung atin lang pong tatamasahin yon at lalasaping mabuti mga kapatid. Ang sabi po ng Panginoon, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Pero inyong mga kapatid, kung unahin lang talaga natin ng Panginoon, di ba? Gusto natin ng kayamanan? Kaya lang, yung kayamanan kasi na atin pong natatamo ngayon sa libutan ay hindi po nagpapasaya sa puso natin. Okay? Ngunit ang kayamanang ibibigay sa atin ng Panginoon, yun yung nagpapagalak sa puso natin. Kaya nga kung unahin natin siya, lahat ng bagay idaragdag sa atin ng Panginoon, ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon, mga minamahal. Okay? Kaya sa mga pagsubok na dumaraan sa buhay po natin, walang imposible sa Panginoon, mga minamahal. At itong pagbabasa natin, pagsasaliksik natin ng kanyang banal na kasulatan, ito ang nagpapatotoo na sa kanyang mga lingkod ay may Panginoon na nagliligtas sa kanila. Okay? Kaya kung merong Panginoon na nagligtas sa kanila, sa atin din ngayon, lalo ngayong 2021, kung tayo ay niligtas ng Panginoon itong 2020, na talagang lubhang napakahirap po ng taong yun, mga minamahal. Marami ang nawalan ng hanap buhay. Maraming nawalan ng kanilang pamilya, mga membro ng kanilang pamilya, mga kapatid. Hindi ba't nakakalungkot, mga kapatid? Pero nandyan pa rin ang Panginoon upang patuloy po tayong iligtas, mga kaibigan, mga kapatid. Kung sasampalataya lang tayo sa kanyang dakilang pangalan. Ang problema, mga kapatid, nakakalimutan natin yung identity natin na meron pala tayong Diyos at tayo ay nilalang ng Diyos. Okay? At ang ating magagawa lang sa buhay po na ito ay sumampalataya sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Okay? So, kaya sa po dito, sinabi ni Jesus tungkol sa lumang tipan na mga kasulatan. At gaano rin kaya nang higit itong totoo sa bago? Iyon ang patotoo tungkol sa akin, ang manunubos sa Kanya, na sentro ng ating pag-asa at walang hanggang buhay. Sino daw po yung sentro ng ating pag-asa? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Okay? At ang walang hanggang buhay. Bakit sinabi niya po kasi yan sa John 16, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me. Sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makatutungo sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So siya ang source ng life, ng buhay, mga kapatid. Okay?
Kaya nga, nung si Enoch walked with God. Abay, ang ganda ng nangyari kay Enoch. Nakasama ng Panginoon ngayon sa langit, mga kapatid. Dahil siya'y lumalakad kasama ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, ang siyang tagapagbigay ng buhay. Bakit ba nasira yung ating relasyon sa Panginoon? Dahil sa mga taong ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos at sinusunod nila ang kanilang sariling kalooban. Tingnan niyo po, kaya ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pala ngayon mga kapatid, nakaranas tayo ng kamatayan, marami na matay nitong mga dumaan na mga pagsubok sa buhay po natin, lalo din itong pandemic, coronavirus, COVID-19, kung tawagin na ngayon. Meron na namang bagong nakapasok dito sa Pilipinas, mga kapatid, na mas mahigit pa kay COVID-19, mas higit pa. Siguro ito ay tatawagin na COVID-20, kasi 19 na ngayon. Diba? 21. Mahirap po kasi mga kapatid, dahil ang mga bagay na ito ay mga palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon. Pero ano po ang ating hinihintay? Kaya nga po yung ating pong leksyon, mga kapatid, yung ating devotional, pauwi na sa langit. Dahil alam natin na ang panahong ito ay palapit na ang pagdating ng Panginoon, dahil yun po ang nakalagay sa banal na kasulatan, ang tinatawag po natin na mga signs of the time. Okay? So, ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay signs of the time. Hindi pa ito yung tinatawag natin yung pledge. Wala pa ito, mga kapatid. Yung 7 pledge, wala pa ito. Signs of the time pa lang ito. Kaya, ngayon pa lamang, tayo po ay iniinganyo na ng Panginoon na lumapit sa Kanya dahil malapit na po ang Kanyang pagdating. At kung dumating na ang Panginoon, mga minamahal, yun ang ating dakilang panahon, araw na hinihintay, mga minamahal. Kaya nga sabi po dito, oo, nagsasabi ang buong Biblia tungkol kay Kristo mula sa unang tala ng paglalang sapagkat kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay. Hanggang sa huling pangako, narito ko'y malapit ng dumating, ang sabi sa Apokalipsis 22:12. Narito ako'y malapit ng dumating, tayo'y nagbabasa ng kanyang ginagawa at nakikinig sa kanyang tinig. John 1 verse 3, Apokalipsis 22 verse 12. Kung gusto mong makilala ang tagapagligtas, pag-aralan ang banal na kasulatan. Yan, mga kapatid, napakahalaga. Okay? Na ating pong pinag-aaralan ang banal na kasulatan kung gusto nating makilala ang ating tagapagligtas. Diba? Parang ganito, mga kapatid. May pupuntahan tayo. Okay? Pupunta tayo sa ganitong lugar. Tapos merong mag-guide sa atin. Pwede ba na yung nag-guide sa atin hindi natin kilala? Baka naman igapos tayo niyan at pagnakawan tayo. Kung hindi natin kilala yung ating kasama. So kung tayo po'y naghahangad ng buhay at tayo naghahangad ng langit, dapat kilalanin natin ang naghahari sa langit, mga kapatid. Walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya sabi po dito, sa pamagitan po ng pag-aaral natin ng banal na kasulatan, ay makikilala po natin ang tagapagligtas. Punuin ng buong puso ang salita ng Diyos, ng mga salita ng Diyos. Ang mga ito'y buhay na tubig na pumapawi sa nag-aapoy na pagkauhaw. Ang mga ito, ang buhay na tinapay mula sa langit. Sinabi ni Jesus, kaya po dito sa John 6:53 verse 63, malibang iyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang dugo, wala kayong buhay sa iyong sarili. At ipinaliwanag niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagsasabing, ang salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. John 6:53-63. Ang ating katawan ay nabuo mula sa pagkaing ating kinakain at iniinom. At tulad ng natural na kapamuhayan, gayon ang espiritual na kapamuhayan, kung ano ang ating pinagbubulay-bulayan, ito ang magbibigay ng kondisyon at lakas ng ating espiritual na kalikasan. Sabihin,
pag ang ating source ng pagbubulay-bulay, mga kapatid, ay ang banal na kasulatan, doon tayo mabubuhay. Doon natin malalaman na, wow, ito pala ang kagandahan ng gawa ng ating Panginoon. Doon mabubos ang ating pag-asa. Kaya nga sabi po ni Pastor Igan, paano ka magkakaroon ng pag-asa sa buhay mo na walang kapag-asa? Sapagkat kung wala si Kristo, wala ang banal na kasulatan na lagi po nating sinasaliksik, mawawalan po talaga tayo ng pag-asa, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Kaya kailangan magsaliksik, magbasa na magbasa. Marami po tayong mga programa sa online, mga kapatid, na tumutulong sa atin upang maunawaan ang banal na kasulatan. Nandyan po ang aking mga kapartner na ministry, ang The Written Truth Ministry, Gospel Commission 14.4, nandyan din po ang Adventist Youth Disciples Ministry, nandyan din po ang pag-aralan natin, nandyan din po ang kapitulo versikulo. Ito po yung mga nabanggit ko ay mga programa na makatutulong sa atin, mga kapatid, upang magsaliksik ng banal na kasulatan. Okay? Kaya kung paano nyo po sinusubaybayan ang programang ito ng Light in the Dark Ministry, ay gayon din po ninyo tutukan ang mga programa na nabanggit kong mga ministry, mga kapatid. Dahil sila din po ay tumutulong sa atin upang atin pong upang ating maunawaan ang banal na kasulatan. Okay? So, ang tema, sabi nga po dito sa Step to Christ, page 87-89. Ang tema ng pagtubos ay isa sa ninanais tignan ng mga anghel. Ito ang magiging siyensya at awit ng mga tinutubos sa buong walang katapusang panahon, sa walang hanggan. Hindi baga ito karapat-dapat na matamang pag-isipan at pag-aralan ngayon? Yan po, mga minamahal. Kaya habang tayo po ay pauwi na sa langit, dinidinig natin ang tinig ng ating Panginoon sa pamamagitan po yan, mga kapatid, ng pagpatuloy nating pagsasaliksik ng kanyang banal na kasulatan. Ulitin ko po ang ating pong K-text, John 5 verse 37, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo sa akin, ang sabi ng ating Panginoon. Okay, mga kapatid? So, patuloy lang po tayo dahil ang tema po natin, pauwi na sa langit. Talagang malapit na tayong uuwi, mga minamahal, mga kapatid. Kaya nga po, ulitin ko po ang announcement natin sa mga hindi po nakarinig kanina. Sa Lunes po, sa ating pagbabalik ng ating pong morning devotion, magsisimula na po tayo muli mula alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng umaga dahil sa mga ilang request po na natanggap ng inyong lingkod na maibalik na lang ulit yung ating pong programa sa ganoong oras. Okay? So, dahil nasanay po kasi yung ating mga audience, mga kapatid Pero mo simula 2018 na nag-air ang ating devotional, yun ang ating oras. Kaya siguro nasanay po sila na yung oras na yon ang kanilang inaabangan. Okay? Kaya mula Lunes po, alas 7:30 hanggang alas 8:30 na po muli ang ating pong morning devotion. Dito pa rin po tayo mag-morning devotional sa Don Josefa Seventh-day Adventist Church. Okay? So nice ko naman pong basahin muna ang ating pong mga comment ng ating pong mga kapatid. Yung ating tinatawag na reflection sa ating pong devotional. Maganda rin po, mga kapatid, na pagkatapos kong talakayin yung ating devotional, ay magkaroon po tayo ng mga reflections, mga minamahal. Okay? Kung ano yung atin pong mga comment, no? Karagdagan sa atin pong mga tinalakay, mga minamahal. Sabi nga po dito ni Joy Danilo Domingo, good morning, Pastor. Yan. Kay Kobe Palarome, good morning. Yan. Okay, sabi niya, morning po, Pastor. Dito po sa Isabela po to, Pastor. Wow, okay, watching from Isabela pala po. No, sa mga taga Isabela po, ay good morning. Kay Presi Castillo Rombao, good morning po and happy Preparation Day sa lahat. Yan. Okay. Kay Rose Cano, good morning po, Sister Rose. Yan.
Okay, kay J. Dumaran, good morning po. Watching from Imos, Cavite. Yan, good morning po. Yan, kay Celia Juan Cabaral, good morning po sa lahat. Kay Gemma Bacolod Ambat, magandang morning. God bless po. God bless everyone. Kay Brother Jonathan Rezubal, good morning everyone. Okay, no? Huwag nyo rin pong kalimutang subaybayan po, no, ang programa ni Brother Jonald, ang Tinig Media Ministry. Sila po ay nagbo-broadcast tuwing alas 4 ng hapon. Kaya inyo rin pong subaybayan ang programa ni Brother Jonald Arizubal. At inyo rin pong isubscribe ang kanyang pong YouTube account, ang Tinig Media Ministry. And happy viewing din po kay Joji Paches. Good morning po. Kay Magdang Zuela. Good morning, Pas Jeb og Satanan. Kay MJ Castro, happy watching po mga kapatid. Okay? So tayo naman po idadako sa ating pong segment na someone is praying for you. Inyo na pong ilagay dyan ang inyong pong mga comment sa ating mga comment section, ang inyong pong mga prayer request. Sa lahat, no? Sabi nga po dito ni Mercy Gunyo, good morning sa lahat. Muntik na akong di makapanood. Ayan, manood lang po kayo, Sir Mercy, no? Pwede nyo pong i-repeat itong ating program, mga kapatid, kasi automatic makapost naman po ito agad, mga kapatid, sa ating pong Facebook account. Okay, si Gina Sarveda, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, at lalo na po sa inyo, Pastor. God bless po. Yes, God bless po. Kay Melvin Gulbe, good morning po, Pastor, ang kanyang pagbati. Kay Agnes Santos, good morning po, Pastor. Yan. Okay, kay Gina Sarveda, good morning po. Kay Mang Dangzuela, please pray for me, Pastor. Not feeling well. Salamat po. Okay po, si Sir Magdang, no? Panalangin po natin, Sir Magdang, no? Sige po, maglagay lang po kayo ng inyong mga prayer request po dyan, mga kapatid, para atin pong ipanalangin sa umagang ito. Okay. Tsaka yung kahapon po pala, mga kapatid, na hindi po natin na ipanalangin, ay papanalangin na po ng inyong lingkod yung mga hindi po natin napanalangin kahapon dahil naputol po ang atin pong signal kahapon, no? Okay. When it seems that you till your strength is all gone, Mang Dangzuela, like raindrops all the day long. He cares and he knows. yes, Brother Joji, no, Patches, wala pa pala dito sa ating ano, okay, so hindi pala nailagay. So okay po, Brother Joji, Patches, atin pong ano po yan, ipapanalangin. Sabi niya, good morning, Pastor. Okay, wait lang po. Sabi niya dito, good morning, Pastor Jeb. Please tuloy lang pray sa aking left na balikat. Salamat. Okay po, panalangin po natin yan. Okay. Sige po, ini-screenshot ko lang po, no, para
maging maayos po ang ating mga prayer requests. Okay, sabi nga po dito ni Leonora Siraspi, ang aking auntie, good morning. Good morning, Pastor, and happy viewing to your live show. Happy Preparation Day. God bless. Ang kanyang pagbati po sa atin sa umagang ito. Okay po, bukas po muli, kung may mga pre-request kayo po, ay ilagay nyo lang po, sa Lunes po, no? Sa Lunes po tayo magkita-kitang muli sa ating pong morning devotion. Dahil bukas po, Saturday na, at sa linggo po ay ating pong rest day, ang linggo. Kaya bukas po, sa Lunes po, ay magkita-kita po tayo muli sa ating pong morning devotion, pauwi na sa langit. Okay? Tayo na po manalangin, mga kapatid, para sa umagang ito. Dakila at makapangyarihan po naming Diyos, Ama namin na ang tahanan po ninyo ay nasa mga langit. Panginoon, tunay nga po na ang inyong tinig ay dapat po naming pakinggan. Ang tinig na magdadala po sa amin sa buhay. Ang tinig na magdadala sa amin sa katotohanan, maunawaan po namin ang inyong buhay, Panginoon, sa pamagitan po ng aming patuloy na pag-aaral ng inyong banal na kasulatan. Kaya nga po, dalangin lang po namin, Panginoon, sa aming pag-aaral po nito, ay patuloy nyo po kaming gabayan at pagpalain nyo po ang bawat isa sa amin. Dahil hindi po namin ito maunawaan, Panginoon, kung wala ang gabay ng banal na Espiritu. Kaya, Panginoon, sinusuko namin muli sa inyo ang aming mga buhay, hindi para kami po ay magmalaki, kundi kami po ay magpakumbabang loob, Panginoon, dahil nalalaman po namin na wala po kaming magagawa sa buhay po na ito. Kaya, Panginoon, inyo pong patawarin ang aming pagsalangsang sa inyong kalooban. At nawa, patuloy po na proteksyon ang aming maranasan, Panginoon, sa buong maghapon, sa buong araw po na ito ng Friday. Panginoon, dalangin lang po namin na patuloy niyo pong pagpalain ang Iglesia ng Doña Josefa, si Nanay Susing, at ang aming pong dalawang bisita sa umagang ito, Panginoon. Maaari po ba na inyo pong buksan ang inyong kalangitan at ibuhos sa bawat pamilya po nila, Panginoon, ang inyong pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga likers, mga viewers sa umagang ito, ay patuloy nyo pong pagpalain ang bawat isa, Panginoon. Kaya nga po, nais po naming lumapit sa inyo, Panginoon, na nagpapakumbabang loob kami na sa umagang ito ay kayo po ang aming pong mapagkakatiwalaan at maasahan sa mga problema po na aming dinaranas, Panginoon. Nais po naming ipanalangin, Panginoon, si Sister si Labazednem. Ipanapanalangin po niya ang kanyang asawa na patuloy pong maligtas at makauwi na ng ligtas. Siya po ay nasa Bahrain ngayon, Panginoon. Pagpalain niyo po ang asawa ni Labazednem, Panginoon, na pauwi dito sa Pilipinas. Panginoon, pinapanalangin ko rin po ang goiter ni Sister Cele Juan Cabaral. Patuloy niyo po siyang pagalingin, Panginoon. Kayo po ang inaasahan po niya na makapagpapagaling sa kanyang karamdaman. Pinapanalangin ko naman po, Panginoon, ang patuloy na pagtuturo ni Sir Winfred Hilao. Bigyan po siya ng katalinuhan, Panginoon, at lahat ng kanyang mga gagawin ay